Looney takot daw kay Smaglas. Creeply sinabing sinabotay siya ni Enigma. At Lanceta gustong sapakin si Saki. So tara. Noong 2012 nang unang magarap si Looney at Smaglas sa semifinals ng 2x2. Yamadong maituturing ang Team LA sa panahon na ito dahil sa hindi biro ang unang dalawang laban nila kontra Double D at Crazy Mix Basilio. Samantalang Petix na maituturing ang dinaanan ni Shea at Smaglas dahil round 1 nila JT Stilo at quarterfinals kontra sa hindi pa kilala noon na si Elvis at Cruz. Kaya upset talaga ang Team LA sa naging laban nila sa Team SS. Kaya nga naging matunog ang what ifs ng mga Batera fans na maganda daw mangyari ang Looney vs Smaglas 1-on-1. Mangyayari na nga sana ito dahil sabay sumali si Looney at Smaglas sa Isabuhay 2016 sa magkaibang bracket. Pero nalaglag nga agad si Smaglas sa elimination round kontra M-Site. Samantalang si Looney ang hinayag na kampiyon ng Isabuhay 2016. Pero sa paglipas nga ng panahon, naging mag-close si Looney at Smaglas. Kaya nga mas lalong naging malabo ang dream match ng marami na Looney vs Smaglas dahil hindi nga lumalaban si Looney sa isang kaibigan. Sinabi niya na ito noong mag-guest si Wanda Baliw sa break it down niya. Ban kaya kunyari may kalabang ka? Ano yun? Walang pansinan? Usually kasi mas gusto ko yung kalabang ko, hindi ko kaibigan eh. Kaya pag yun, ang hirap ng labanan nila Smaglas, nila kasi kaibigan mga kumpare ko na eh. Kaya mas gusto ko yung mga hindi ko close. Yan. Pag kaibigan mo na kasi parang pigil ka na eh. Pigil na. Siyempre, pipili ka lang dun kung isasakripisyo mo ba yung pagkakaibigan nyo, yung quality ng battle. So, parehas talo yun. Parehas talo ka dun. So parang wala sa'yo yung ano? Yeah. Yung battle lang, walang ganun. Yeah, kasi pag kaibigan kita, kaibigan talaga kita. Sa sinabi nga ni Looney na ito, natakot daw si Looney kay Smaglas dahil ang pangalan ni Smaglas ang binanggit ni Looney. Sa kabilang balita naman, ilabas na nga ni Enigma ang lineup ng Gubat 15 na mangyayari sa June 28 sa lugar ng Cebu City. At ang main event nga dito ay GL versus MR Industria. At ang co-main event ang Isabuhay quarterfinals na Ban vs Creeply. May home court advantage nga dito si Ban dahil tiga Cebu siya. J Black versus Vitrum. At para sa Isabuhay, isang laban lang ng Isabuhay dito. Creeply ng Naga versus Ban ng Lapu-Lapu. Tingin ko, enjoy nyo talaga yun. At para sa huling laban ng Gubat 15, GL ng Palo Leyte versus MR Industria ng Silang Cavite. At tila pabirong sinabi ni Creeply na sinasabotay daw siya ni Enigma. Sa buhay dapat dala-dalawa yung lineup ng Isabuhay na maglalaban sa isang event. Tapos ngayon isa lang, yung kalabang ko taga doon pa. Tangina mo, sabotay ito. At sa huling balita, Lanceta vs Saki. Nangyari nga ang laban na ito sa liga ng PSP. Mainit ang naging laban nila dahil tira nagkakapikunan na. Sa YouTube channel nga ni Lanceta, dito ay na-open niya ang laban nila noon ni Saki. At sinabi niyang napikon siya sa personals ni Saki about sa ate niya. Parang gusto niya nga daw sapakin si Saki dahil sobrang close daw nila. Kaya nagulat siya nang personalin siya nito. At yung personals pa na yun ay galing pa mismo kay Lanceta. Pero buti kamo at nakaisip si Lanceta na matinding rebat. Dahil kung hindi, pikon talaga si Lanceta sa linya na yun ni Saki. Kay Saki, ginanyan na ako, di ba? Puta ina, tropang-tropa kami, sa likod ng camera. Lagi kami nag-e-ecom sa kanila. Tangin nang yan. Biglang yung ate mo sa wawawin! Sabi ko, putang ina, kinento ko na nga sa inyo para gagamitin nyo pa sa akin. Tapos yung... Napikon ka dun? Nung una, nung hindi pa ako nakakaisip ng rebat, inanto, kaibigan ko pa naman doon. Kailangan isipin mo pala lahat, no? Pag tinira yung gantong part ng shit ko, kailangan meron ka naka-ready. Kung, sa akin, hindi ko naman in-expect na may gagamit nun na parang, first time yun na ginamit yung ate ko sa battle rap Sinasayawan si Willie! Nang dubi-dubi-dap-dap! Sabi natin yung ate mong bitchy. Balita ko, dati daw siyang dancer ni Willie. Sinasayawan niya si Willie ng dubi-dubi-dap-dap! Nung kinuwento mo yan, parang personal to eh. Personal na kwento to. Personal tayo na.
Oh, hindi. Habang wala pa ako naiisip na punchline, sabi ko, tangina mo, gusto kita sapakin ngayon dito, hype ka. Papabaril kita sa labas. Ayun na, pagkatapos na nakaisip ako, Rebad, tangina ka, bumtarat-tarat ka sa akin. Rebad mo? Ano sabi ko sa kanya, dubi-dubi-dap-dap. Tapos sabi ko, yung galit lang siya kasi si ate niya sa Israel binomba. Parang ganun. Kasi di ba may ano sila, parang Arab type yung muka. Tapos nagamit ko, bago binomba ng bomba, binomba ng burat. Yun yung bumtarat-tarat. Yung ate ko, yung dancer ni Kuya Will. Galit ka lang kasi patay na yung ate mo, binomba sa Israel! Pero bago bombahin ng bomba, binomba ng burat! Galit lang siya sa ate ko nagsasayaw sa TV dahil yung ate niya na Islam nagsasayaw sa club!